Ite-trade na nga ba ng Magnolia Hotshots itong si Javi Gomez de Leano, Converge Fiber Xers? Isa yan doon sa mga napag-uusapan ngayon dahil marami nakapansin dito sa panalo ng Magnolia kahapon o kagabi dito kontra sa Meralco Balls. Halos hindi na nagamit itong si Javi Gomez de Leano at lately nga nababawasan na to ng playing time. Dahil dito lumalabas ngayon yung mga espekulasyon na baka ito'y bitawan na ng Magnolia at i-trade sa Converge Fiber Xers baka kapalit ni Alex Stockton. Sa bagay, ito naman si Stockton, pwede rin niya maglaro ng small forward parehas ng posisyon nitong si Deleano. So baka ito na yung pwedeng mangyaring trade para sa dalawang koponan. Si Deleano, makakasama niya yung kanyang kapatid na si Juan dito sa Converge. At magkakaroon sila ng isa pang outside shooter na bagay naman dito sa opensa ng Converge Fiber Xers. Pagdating naman dito sa Magnolia, kung makukuha nila itong si Stockton, solid defensive player yan. At palaging ine-emphasize ni Coach L.A. Tenorio na kinakailangan nila na magkaroon ng malakas na depensa. So bagay na bagay itong si Stockton dito sa Hotshots. Kaya sa tingin ko, ito isang trade na po pwede talaga. At sa tingin ko, ano naman to, fair trade yan. At bilang independent team, papayag itong lineup ni Coach Delta Pineda dahil hindi naman natin masasabi na one-sided. Kaya ito yung klase ng sitwasyon na sa tingin ko magiging okay to para dito sa dalawang koponan. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali na ito'y matutuloy na. At sa tingin ko naman kung ito'y gagawin talaga ng PBA, ng Magnolia at ng Converge, ito'y mabilis na maaaprubahan. Kaya maghintay na lang tayo kapag ito'y nangyari na at pwede nating masabi talaga na magiging isa yan dito sa mga aabangan natin at iintayin na lamang yung official at formal announcement. At sa tingin ko ito talaga ang mangyayari. Kaya magiging kaabang-abang ito para dito sa Converge Fiber Xers. Samantala naman itong San Miguel Beer, ang balita natin ay mukhang magkakaroon daw ng trade para makuha naman nila itong draft pick ng water bossing. Parang yan daw yung pinagkakainteresan ng SMB. Malamang daw yung second round pick ng Blackwater ang kukunin nila o yung first round pick nito. Depende kung ano mapagkasusunduan. Parang ino-offer daw ng San Miguel si Jerome Teng at si Chris Rosales dito kay Coach Pat Aquino. Na kay Coach Pat Aquino na lang yan kung tatanggapin niya to, no? Kung sa bagay ngayon, itong Converge, medyo dalawang sunod na yung talo nila at iniintay yung injury dito kay Christian David. Kaya kinakailangan nila siguro ng additional pang players. Kung makukuha nila si Jerome Teng at Chris Rosales, magagamit yan kaagad-agad nitong si Coach Pat Aquino. Ang San Miguel naman, yung draft pick ng Blackwater, yan ang kinakailangan nila para mag-infuse ng mga bagong players sa kanilang roster. Yan ang pinakamadaling paraan para dito sa SMB. Kaya sa tingin ko, mabilis itong papayagan ni Coach Leo Austria, no, pag nakabalik na siya. At sa tingin ko naman itong si Coach Leo Austria talagang gagawa yan ng paraan para naman mapapayag na itong management dito sa nasabing usapan. Ang balita natin, meron kasing mga nasa management na gustong manatili si Jerome Teng dito sa San Miguel. Pero mukhang gusto ngayon ng SMB. Ayo, wag muna tayo tanggalin na to at i-trade na sa ibang koponan. Dahil meron naman sila makukuha ng mga ibang player na mas maganda at mas mapapakinabangan nila, sabi nga nila. Kaya ito na lang siguro yung aabangan natin dito sa San Miguel Beermen kung ito'y matutuloy. Pero sa tingin ko, hindi naman mag-object yan itong Blackwater lalo na sila nangangailangan din ng mga top players para dito sa kanilang roster. At yan naman talaga yung iniintay ng marami dito sa kupunan nitong si Coach Leo Austria at pati na rin dito kay Pat Aquino yung ganitong klaseng mga developments. Kaya isa pa to dito sa mga abangan natin na siguradong mangyayari at aabang at sa tingin ko ay mabilis na matutuloy. Arpogoy ay binigyan ng bagong 3-year contract ng TNT Tropang 5G. Kung yung maalala, kamotik na nilang i-trade itong si RR Pugoy sa Converge Fiber Xers kapalit ng isang draft pick pero hindi pumayag ang Converge. Yun pala sa bandang huli, ang mangyayari ito si RR Pugoy magiging isa sa pinaka-instrumental na mga players dito sa TNT pagdating dito sa kanilang mga kampyonato. Kaya nga ngayon ay nireward siya ng TNT at binigyan na ng 3-year contract. So mukhang if ever na malapit na matapos yung karera nitong si RR Pugoy, mukhang sa TNT na to matatapos parang si Harvey Carey. Kaya nga maganda naman talaga in fairness lately ang nilalaro ni RR kaya hindi na ako nagtataka kung ba't nirenew ang kontrata nito. Alam din natin na nagkaroon ng mga offer overseas para dito kay Pugoy pero pinili nitong manatili sa TNT Tropa at yan ang dahilan kung ba't siya nireward ng kontrata. Kaya nga ngayon ito si RR Pugoy nakikita natin na talagang hanggang sa dulo magiging TNT na yan siguro. At
Kung sa bagay, ito namang si Pugoy, bagay na bagay siya dyan dahil yung role niya talaga ay lalong gumanda nung nakakuha sila ng iba pang players. Bukod dito kay RR Pugoy, sa tingin ko magkakaroon pa ng mga additional na mga bagong idadagdag dito sa koponan ni Coach Chot Reyes para mapaigi pa yung kampanya nila dito sa PBA Governors Cup. Alam natin na natalo TNT do sa huling game nila, so nag-iisip ngayon sa TNT kung sino pa yung mga players na may dadagdag dito sa kanilang roster. Kaya nga ngayon, kung if ever gumawa ka ng paraan para makapagdagdag ng player, ito na siguro yon. Kaya naman sa tingin ko, itong si Coach Chot Reyes, meron pa yung mga isasama dito sa kanyang lineup na mga bago bukod kay RR Pugoy. Pero kung fan ka ni Pugoy, rest assured ito yung mananatili na dito sa kupunan ng TNT tropa. At sa tingin ko naman ngayon, hindi na yun ititrade ng TNT. Pagkatapos nila makita kung gaano kahalaga ang nasabing player, lalo na at marami silang pinagdaraanan ng mga injury. Ang Rain or Shine Elasto Painters ay patuloy pa rin dito sa pag-explore nila kung sino pa yung mga players na po pwede nilang i-trade, kabilang na dyan. Hindi lang to si Karakot, kung hindi maski na raw itong si Kit Datu. Merong mga teams na nag-express ng interest na makuha itong si Kit Datu, kabilang na raw dito itong Phoenix Fuel Masters. At isa doon sa tinitignan daw nila ngayon ay kung magkakasundo itong Phoenix at Rain or Shine, kung saan si Kit Datu dadalhin sa Phoenix Fuel Masters, kapalit naman ng first round draft pick nila. Yung first round draft pick ng Phoenix ay pang number 4 dito sa draft. So parang yan yung tinitignan ngayon nitong si Coach Charles Yu na i-trade dito sa Rain or Shine kapalit ni Kit Datu. Kung ikaw naman ang Rain or Shine, mapapaisip ka dito. Itong si Kit Datu kasi medyo injury prone, so yan ang nagiging problema sa kanya. Pero kapag ito'y healthy, ang laking bagay na naitulong nito sa Rain or Shine. Lalo na ngayon at wala na ring injury si Luis Villegas. So baka ito na yung pagkakataon para dito kay Coach Yeng Giao na magamit na yung kanyang Twin Towers na si Kit Datu at si Luis Villegas. Yun nga lang, itong draft pick ng Phoenix ay ang taas pang number 4 at may mga balita nga na magiging malalim daw itong darating na draft. Kahit hindi na sumali dyan si Michael Phillips, nandiyan pa rin to si DJ Fenner, itong si Raven Gonzalez, si Alarcon, sasali din daw. Pati itong si JD Kagulangan. So maraming mga pwedeng makuha dyan itong Rain or Shine. Not necessarily na big man. Pwede rin silang kumuha ng guard in case nga mawala itong si Karakot sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko mapapaisip si Coach Yeng Giao tungkol sa bagay na to. Kaya nga, if ever na mangyari yan, kinakailangan pag-isipan nilang mabuti kung tatanggapin yung offer o hindi. Kung ikaw naman ang Phoenix, naiintindihan natin kung ba't na gustong kunin itong si Kit Datu dahil syempre, isa yung magaling na center. At ang laking bigla ng front court ng Phoenix kung meron kang Kit Datu plus itong si Kai Balungay at ito pang si Will Gosum sa kanilang roster. Pinabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, si Jonel Alagon, si Dexter Domer, si Monde Guzman, si Michael D, si Katsakino Dokusin, si Malyari Mascarinas, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., si Romeo Conchada, pati na si Joseph Pineda at ang iba pa.